Magandang oras mga kababayan, narito ang pinakabagong ulat sa magiging kondisyon ng ating panahon ngayong araw. Nabuo na at nagpakita na ang panibagong posibleng bagyo na minomonitor natin sa may silangan ng bansa. Ayon sa mga datos, mas lalapit pa ito sa bansa sa mga susunod na araw at sinasabi na posibleng pumasok ito next week. At tabagat patuloy na magdadala ng mga malalakas na pag-ulan ngayon sa maraming lugar sa bansa. Alamin natin ang pinakabagong impormasyon dito para naman lagi kang updated sa lagay ng ating panahon. I-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, habagat o southwest monsoon ang pangunahing weather system na nakakapekto ngayon sa malaking bahagi ng Visayas at Luzon. Dahil dito patuloy na nagdudulot ito ng makakapal na ulap at mga pag-ulan sa iba't ibang lugar. Samantala sa Mindanao, ang localized thunderstorm naman ang nagdadala ng mga biglaang pag-ulan lalo na tuwing hapon hanggang gabi. Kasabay nito, patuloy rin nating binabantayan ngayon ang isang low pressure area na nasa timog silangan ng ating bansa. Sa pinakabagong datos, ang sentro nito ay may tinatayang nasa layong 1,955 kilometers sa may silangan ng Eastern Visayas. Mahalaga itong bantayan dahil pwede nitong baguhin ang kasalukuyang weather scenario at posibleng magpalakas pa ng epekto ng habagat sa mga susunod na araw, lalo na sa mga lugar na direktang nakaharap sa daloy ng habagat, especially sa may kanluran at gitnang bahagi ng bansa. Simulan natin ang heavy rainfall advisory dahil inaasahan ng malalakas hanggang matitinding pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Ngayong araw, pinakamalalakas na pag-ulan ang inaasahan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro kung saan maaring umabot sa 100 hanggang 200 millimeters. Sa ganitong dami ng ulan, mas tumataas ang posibilidad ng pagbaha, pag-apaw ng mga ilog at pagguho ng lupa lalo na kung may mga nauna ng pag-ulan sa mga nakaraang araw. Samantala, aabot sa 50 hanggang 100 millimeters naman ang inaasahang pag-ulan sa La Union, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, gayon din sa may Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Antique at sa may Aklan. Bukas nanatiling nakatutok ang pinakamabigat na pag-ulan na aabot sa 100 hanggang 200 mm sa Zambales at Bataan, habang patuloy pa ring makakaranas ng moderate to heavy rains na nasa pagitan ng 50 to 100 mm ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, La Union, Pangasinan, Benguet, gayon din sa may Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan at Antique. Pagsapit naman ng July 14, posible pa ring makaranas ng 50 hanggang 100 mm na buhos ng ulan ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales at Bataan. Dito, mahalagang tandaan na maaring mas mataas pa sa forecast ang actual na dami ng ulan lalo na sa mga kabundukan at matataas na lugar kung saan mas madaling mabuo ang mga kapal na rain clouds. At dahil may mga lugar na nakaranas na ng sunod-sunod na pag-ulan nitong mga nakalipas na araw, mas mataas ang posibilidad ng pagbaha, pag-apaw ng mga ilog at pagguho ng lupa. Ngayon naman silipin natin ang forecast weather condition sa kasulukuyang sitwasyon. Unahin natin ang Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Inaasahan ng occasional rains dulot ng patuloy na malakas na epekto ng southwest monsoon o habagat. Ibig sabihin ng mga pag-ulan sa mga lugar na ito ay hindi lamang panandali ang buhos, posible itong magpabalik-balik sa maghapon at posibleng mas matagal pa. Dahil dito mas mataas ang posibilidad ng pagbaha sa mga mababang lugar habang ang mga komunidad na malapit sa kabundukan at mga dalisdis ay dapat ding maging alerto dahil tumataas ang banta ng pagguho ng lupa kapag tuloy-tuloy ang pag-ulan. Sa Occidental Mindoro, bagamat maaaring hindi sabay-sabay ang lakas ng ulan sa buong lalawigan, sapat ang hatak ng habagat upang magdala ng makapal na kaulapan at mga bugso ng ulan na maaaring magdulot ng pagbabara sa mga daluyan ng tubig, pagbaha sa mababang lugar at paglambot ng lupa sa mga landslide prone na lugar. Samantala sa Metro Manila, sa natitirang bahagi ng Luzon at sa buong Visayas, ang inaasahan lagay ng panahon ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil pa rin sa habagat. Meaning mas malawak ang sakop ng weather system na ito kaya maraming lugar ang makakaranas ng maulap na kalangitan at mga pag-ulang pabalik-balik sa loob ng maghapon. Sa Metro Manila, maaaring magsimula ang araw na makulimlim, ngunit habang tumatagal ang araw ay posible ang mga biglaang ulan at thunderstorm lalo na pagsapit ng hapon o gabi. Pwedeng tumila ang ulan ngunit kapag may panibagong moisture band na dinadala ang habagat, mabilis itong babalik at maaari pang lumakas. Ganon din ang sitwasyon sa natitirang bahagi ng Luzon lalo na sa mga lalawigang nasa kanlurang bahagi
at mga lugar na malapit sa kabundukan. Dahil sa sunod-sunod na pag-ulan na natiling mataas ang panganib ng flash floods at pag-apaw ng mga ilog at landslides, lalo na sa mga lugar na matagal nang nababasa nito man nakaraang araw. Sa Visayas, halos kapareho din ang inaasang panahon, magiging madalas ang maulap na kalangitan at may posibilidad ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Sa ilang lugar, maaring makaranas ng malalakas na buhos ng ulan sa loob lamang ng maikling oras. At kapag ito ay tumama sa mga mababang lugar, flood-prone areas, communities at mga isla o baybaying may limitadong drainage system, pwedeng mabilis na magkaroon ng pagbaha. Sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, ang pangunahing dapat bantayan sa ngayon ay patuloy na lumalakas na epekto ng southwest monsoon o habagat. Ito nagdadala ng malawakang pag-ulan na unti-unting nagpapababad sa lupa at nagpapataas ng panganib ng pagbaha at pagguho ng lupa sa maraming lugar. Samantala sa Mindanao, ang inaasahan lagay ng panahon ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ibig sabihin, mas nakadepende ang pagbuo ng ulan sa init ng panahon kaysa sa direktang impluensya ng habagat. Pero habang umiinit ang paligid sa maghapon, mas mabilis ding nabubuo ang mga ulap na maaring magdala ng biglaang pagkulog at pagkidlat na may malalakas na buhos ng ulan pagsapit ng hapon o gabi. Dahil dito, ang mga thunderstorm ay maaari pa rin magdulot ng localized flooding at iba pang panganib sa mga apektadong lugar. Para naman sa lagay at kondisyon ng hangin at karagatan sa extreme northern Luzon, inaasahan ng strong winds mula southwest. Ang coastal water condition dito ay strong to rough na may taas ng alon na maaring umabot sa 2.8 hanggang 4.5 meters. Ito ang isa sa pinakamalagang bantayan dahil sa taas ng alon at bugso ng hangin, inaasang magiging mapanganib ang paglalayag, lalo na para sa mga maliliit na bangka, fishing boats at iba pang magagaang sasakyang pandagat. Sa mga baybay ng Batanes at iba pang bahagi ng extreme northern Luzon, maaari lalo pang lumala ang kondisyon ng dagat kapag nagsabay ang malalakas na hangin at mga pag-ulan dulot ng habagat. Kaya maigpit na pinapayuan ang mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat na magdoble ingat sa paglalayag. Samantala sa Visayas at sa natitirang bahagi ng Luzon, inaasahan ng moderate strong winds na magmumula sa southwest. At ang coastal water dito ay moderate to rough na may taas ng alon na 1.5 hanggang 3.5 meters. Samantala sa Mindanao, inaasahan naman ng moderate winds na magmumula sa southeast to south. Ang coastal water dito ay slight to moderate na may taas ng alon na abot sa 1.2 hanggang 2.1 meters. Mahalagang tandaan, kapag may nabubuong localized thunderstorm sa paligid, posibleng makaranas ng biglaang pagbuso ng hangin at mabilis na pagtaas ng alon. Dumako tayo ngayon sa mas malawak na tropical cyclone outlook para sa mga susunod na araw. Sa kasulukuyan, patuloy nating minomonitor ang isang low pressure area na nasa timog silangan ng ating teritoryo. Batay sa pinakabagong guidance ng iba't ibang weather models, hindi pa ito inaasang agad na lalakas bilang isang malakas na bagyo. Sa halip, ang mas malamang na senaryo sa ngayon ay ang unti-unti nitong pagkilos pa northwest habang papalapit sa hilagang bahagi ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Habang patuloy itong kumikilos, may posibilidad na pagdating nito sa bandang northern PAR ay bumagal ang galaw nito o pansamantalang maging stationary. Meaning mas tumataas ang antas ng forecast uncertainty. Sa kasulukuyan, may ilang forecast na nagpapakita na maaari itong kumilos pahilaga at manatiling malayo sa malaking bahagi ng kalupaan ng Pilipinas. Pero meron ding mga modelong nagsasabing maaari itong kumabig pakanluran at dumaan ng direksyon malapit sa may Northern Luzon o maging sa extreme Northern Luzon. Ibig sabihin may posibilidad itong lumihis pahilaga o mas lalapit sa hilagang bahagi ng bansa. Pagdating naman sa intensity, sa kasulukuyang projection ay hindi pa nakikitang magiging isang napakalakas na bagyo ang sistemang ito. Sa ngayon, mas malaki ang posibilidad ng pagbuo ito bilang isang tropical cyclone, posibleng lumakas lamang ito sa tropical depression o tropical storm category. Gayunpaman, tandaan na ang magiging lakas nito ay nakadepende pa rin sa kondisyon ng kapaligiran, tulad ng sea surface temperature, wind shear at moisture na madadaanan nito habang kumikilos, kaya mahalaga pa rin itong bantayang mabuti. Sa ngayon, meron tayong tinitignan na dalawang senaryo kung magpapatuloy ang galaw nito pa northwest at lalapit sa northern Luzon. Posible nitong dagdagan ng mga pag-ulan sa hilagang bahagi ng bansa at lalo pang palakasin ang southwest monsoon o habagat, particular sa mga kanlurang bahagi ng Luzon. Ngunit kung liliis naman ito pahilaga at manatiling malayo sa kalupaan, maaring mabawasan ang direktang epekto nito sa bansa.
Gayunpaman, maaari pa rin itong magkaroon ng indirect effects kabilang ang pagbabago sa daloy ng hangin, pagtaas ng alon at paglala ng kondisyon ng karagatan sa hilaga at kanlurang bahagi ng Pilipinas. Patuloy naming babantayan ang bawat pagbabago sa sistemang ito at ihatid sa inyo ang mga pinakabagong update sa oras na may bagong impormasyon. Kaya manatiling nakatutok dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood at lagi po tayong mag-ingat.